Magkano nga ba ang solar setup at anong mga appliances ba ang kaya niya patakbuhin ng sabay-sabay? Ibibigay natin ang presyo ng kumpleto at detalyadong parts sa pag-setup. Ito ay estimated price range lamang as of June 17, 2026. Sa ngayon, mabilis magbago ang mga presyo dahil na din sa tumataas na demand. Ang unang tatalakayin natin ay para sa 2 kilowatt pure off-grid setup. Simulan natin sa solar panel. Kung gagamit tayo ng 550 watts na panel, may mura tayong mabibiling unit, hindi sigurado sa quality. Ang presyo ay mula 4,500 to 5,500. Meron din naman na tinatawag nating Tier 1 o yung hindi gaano mura, hindi rin naman sobrang mahal, pero subok na maasahan. Ang presyo ay mula 5,500 to 7,500. Kung gusto niya naman ng high-end o yung sigurado ang quality at kadalasan ay may warranty, ngunit medyo mahal. Ang presyo ay mula 8,500 to 12,500 pesos. Dahil kailangan natin ng dalawahang 4 na piraso, ang budget na kailangan natin ilaan para sa mura ay mula 18,000 to 22,000. Para naman sa Tier 1 ay mula 22,000 to 30,000. At kung sa high-end naman ay mahigit 34,000 to 48,000 pesos. Ngunit tandaan bago bumili, alamin kung ito ba ay polycrystalline o monocrystalline. Ang monocrystalline ang mas bago at may mas mataas na efficiency, kaya ito ang mas ginagamit ngayon, habang ang polycrystalline naman ang mas lumang disenyo na mas mababa efficiency, ngunit mas mura. Alamin din kung ito ba ay P-type, N-type o heterojunction. Ang N-type ang mas bago, may mas mataas na efficiency sa init at mas mahal kumpara sa tradisyonal na P-type. Habang ang heterojunction naman ang tinakabagong at tinakamataas na efficiency, ngunit ito rin ang pinakamahal sa tatlo. Dapat din piliin kung ang kailangan mo ba ay monofacial o bifacial. Ang bifacial ay mas mahal dahil kumukuha ito ng energy sa magkabilang harap at likod na side kumpara sa tradisyonal na monofacial na sa harapang bahagi lamang. Pero kung sa bubong ilalagay, mas angkop gamitin ang monofacial dahil hindi masusulit ang bifacial sa ganitong setup. Ang kasunod ay ang presyo ng mga materyales na kailangan upang ma-mount ang mga panel sa bubong. Kailangan natin ng hindi bababa sa 12 piraso ng L-feet o tin roof hooks. Upang hindi magkalik ang bubong, mahalagang lagyan ng Sikaflex ang bawat pinagtusukan ng L-feet. Bago naman ilagay ang mga panel, kailangan natin ng 4 na piraso ng aluminum railings para sa setup na ito upang magkasya ang 4 nating panel. Kailangan din ng 4 na piraso ng mid-clamps para makonect ang mga panel sa gitna. Kailangan din ng 2 piraso ng rail splice kits upang makonect at mapahaba ang mga railings para sa kabuuang lapad ng 4 na panel. Kailangan din natin ng 4 na piraso ng grounding lugs upang makonect ang buong solar mounting system sa ground wire patungo sa main earth bar. Ang mga presyo na nakatapat sa kanila ay ang mga kabuuang presyo na ayon sa dami ni ating kailangan. Sulod naman ay ang ating charge controller. Hindi na nating ilalagay ang presyo ng PWM dahil hindi natin nire-recommend na gumamit ng PWM sa ganitong output power rating. Sa halip, gagamit na tayo ng 150 volts at 60 amperes MPPT charge controller. Ang presyo ng mga murang ganito ay mula 1,500 to 3,500. Ang mga mid-range naman ay may presyos na mula 3,500 to 10,500. Malayo at mataas naman ang presyo ng mga premium na mula sa 20,000 to 25,000 pesos. Sulod naman ay ang ating battery. Kung gagamit tayo ng 24 volts LiFePO4, ang minimum requirement natin ay 1 pirasong 100 ampere hour o may rating na 2.4 kWh to 2.56 kWh. Kaya na nito magpagana ng electric fan,
Wi-Fi router, mga ilaw at telebisyon. Maari rin sabayin ito ng maliit at inverter na refrigerator, ngunit maaring kapusin sa gabi at lalong hindi kakayanin kung may kasabay na 1 horsepower na air-conditioned unit. Ang presyo ng mga mura at affordable na ganitong battery ay mula 12,000 to 16,000. Ang mga Tier 1 naman ay nasa 19,000 to 26,000 at ang high-end naman ay nasa 35,000 to 45,000 pesos. Kung gusto natin ng sasapat at mantatagal, ang kailangan natin ay dalawang 24 volts 200 ampere hour na kukonect natin in parallel para makabuo tayo ng 9.6 kWh to 10.24 kWh na battery bank. Kaya na nito patakbuhin ng electric pan, mga ilaw, Wi-Fi router, telebisyon, inverter na refrigerator, at ang inverter na 1 horsepower na air condition unit buong gabi hanggang magumaga. Ang presyo ng dalawang murang ganito ay mula 48,000 to 64,000 pesos, habang ang mga Tier 1 naman, ang dalawang battery na ganito, ay mula 76,000 to 96,000. At sa high-end naman, ang dalawang battery ay mula 130,000 to 170,000 pesos. Ang battery ang isa sa pinakamahal na components ng mga solar setup. Sunod naman ay ang ating pure off-grid inverter. Ang kailangan natin ay 2 kilowatts continuous output power at merong surge o peak power na 4 kilowatts. Ang presyo ng mga murang ganito ay mula 2,500 to 5,500. Ang mga mid-range naman ay nasa 8,500 to 13,500 at mataas naman ang presyo ng mga premium mula 25,000 to 35,000 pesos. Ang mga sumusunod naman ay ang mga protections component na maaari nating sabihin na optional lamang pero highly recommended para maging safe, mas tumagal ang ating setup at maging kampante tayo. Sa pagitan ng panel at ng ating charge controller, kailangan natin ng isang DC isolator, DC ANL fuse, DC MCB at DC SPD. Sa pagitan naman ng ating battery at inverter, tayo ay maglalagay ng isang DC MC CB. Sa output naman ng ating inverter, kailangan natin ng AC MCB, AC SPD at AC voltage protection. Ang mga presyo na nakatapat sa kanila ay depende sa brand at sa specifications. Mas nagmamahal ang mga ito kapag mas tumataas ang rating. Kailangan din natin maglagay ng mga component for control and management tulad ng 6-in-1 digital meter, low voltage disconnect at relay. Kung gusto din natin ng kusang maglilipat sa ating utility grid kapag kinapost na ang ating solar at battery, kailangan natin ng isang automatic transfer switch. Pwede rin ito palitan ng manual transfer switch. Mahalaga din gumamit ng battery balancer kung ang battery natin ay series upang humaba ang buhay ng ating mga battery. Ang mga presyo na nakatapat sa kanila ay maaari din magbago depende sa brand at specifications. Magkano naman ang mga wires o cable, iba't iba ang ating kailangan. Depende kung saan natin ito ilalagay. From panel down to charge controller, sa setup na ito kailangan natin ng number 10 AWG na sa 40 to 60 per meter. Kailangan natin ng 15 to 30 meters depende sa taas ng ating bubong o layo ng pagkakabitan natin. Kaya ang i-budget natin ay mula 600 to 1,800. From charge controller to battery, kailangan natin ng number 6 AWG, 120 to 180 per meter. Maiksi lang naman ito, 1 to 2 meters, 120 to 360 pesos. From battery to inverter, makapal na wire ang kailangan natin. At least number 1 AWG, 250 to 350 pesos per meter. Ang need natin ay half meter to 1.5 meters, nasa 125 to 525 pesos. From inverter to load, a C voltage na ang meron tayo. Ang wire natin kailangan ay nasa number 12 AWG THHN, 35 to 50 pesos per meter. 70 to 150 pesos.
Pero kung malayo ang main panel board ng load natin, mag-add tayo ng 10 to 20 meters, 350 to 1,000 pesos. Hindi rin natin dapat kalimutan ang green earth o ground wires natin. From panel to main earth bar, from SPD to main earth bar, at from main earth bar down to grounding rod natin. Hindi natin mabubuo ang ating setup nung wala ang mga sumusunod na accessories. Umpisahan natin sa MC4 connectors kung sakaling walang kasama ang ating mga panel. Kailangan din natin ng MC4 branch kung magparallel tayo ng panels. Para maging maganda ang latag natin, gagamit din tayo ng heavy-duty zip ties at PVC conduit bilang protection natin ng ating wires o cable. Para din may wasa na magkaroon ng short circuit sa mga wire, gagamit din tayo ng heat shrink tubing. Para naman sa ating maliliit na wire, gagamit tayo ng wire ferrules para mas madali ipasok at ipiti ng terminals. Para naman sa malalaking wire natin papunta sa battery, gagamit tayo ng big and small copper cable lugs na kailangan natin i-crimp na mabuti. Kailangan din natin ng DC bus bar kung magpaparatel tayo ng mas madaming battery. Isama na din natin dito ang main earth bar at solid plated copper earth rod. Karamihan ay mas gusto din ilagay ang mga components natin sa isang board. Ang common na ginagamit ay marine plywood board. Maglalagay din tayo ng rails T track gutter para mas madali may kabit ang mga circuit breaker natin. Bago natin coveran ng distribution box. Para may tago din natin ang mga wire at magmuhang malinis ang ating setup, gagamit naman tayo ng mga slotted wiring duct. Kung sakaling do-it-yourself o DIY ang pag-install ng solar setup, kailangan natin ng mga sumusunod na tools. Una, yung hydraulic cable lug crimper para sa mga copper lugs natin. Kailangan din natin ng hex square wire ferrule crimper at ng MC4 crimper. Para meron din tayong pang-test ng voltage and current sa bawat bahagi ng ating setup, kailangan natin ng digital multimeter at clamp meter. Kung hindi pa kayo marunong gumamit ng mga ganitong measuring device, gagawan din natin yan ng maikling tutorial. Idagdag na din natin ang wire cutter and stripper at ang bolt caulking gun para naman sa pag-apply natin ng Sikaflex. Magkano ang total cost kung magbo-build tayo ng Tier 1 o mid-range setup ng 2 kW pure off-grid? SCC plus inverter, 12,000 to 24,000 pesos. Total amount for protections, 3,600 to 7,000 pesos. Total amount for mounting materials, 3,740 to 5,580 pesos. And total amount for controls, 2,650 to 4,800 pesos. Ang total amount naman for accessories, 4,400 to 8,120 pesos. Para naman sa wires, 1,760 to 4,955. At kabuang total na magaito ay 28,150 to 54,455 pesos. Sa minimum setup natin, gagamit tayo ng isang 24 volts 100 ampere hour battery, 19,000 to 26,000 pesos. Isama na din natin ang total amount ng ating solar panel, 22,000 to 30,000 pesos. Kaya ang grand total amount ay 69,150 to 110,455 pesos. Kailangan i-consider din ang presyo ng mga tools kung tayo ay magdii. 9,850 to 31,200 pesos plus time, knowledge, and skills. Kung sakaling maglalagay naman tayo ng dalawang 24 volts 200 ampere hour batteries, ang total amount naman nito ay 76,000 to 96,000 pesos. Kaya ang magiging grand total amount natin ay tataas ng 126,150 to 180,455 pesos. Maring may magsabi, bakit iyong mga nabibileng solar aparato sa Facebook Quiapo at kung saan pa ay mas mura? Bago natin ikumpara, dapat i-check muna natin kung at least Tier 1 o mid-range
ba ang mga ginamit na connections? May kasama na ba itong panel at battery? Kumpleto ba ito sa protections? Dahil kadalasan, wala itong mga isolator and SPD. Tama ba ang mga components based sa computations? May warranty at malinaw ba ang proseso ng pag-claim? True Pune sine wave ba ang output? Ang indicated output power rating ba ay continuous o peak lang? Kung umabot ka sa part ng tutorial na ito, may pagkakataon kang manalo ng solar panels at batteries sa ating live raffle draw na gaganapin kapag naabot natin ang 100,000 followers. Paano sumali? Mag-follow at comment sa post na ito. Sagutin ang tanong, anong mas pipiliin mo? Mas mura ngunit subok na at maayos ang performance? O mas mahal ngunit garantisadong quality at may warranty? Ibahagi ang iyong dahilan sa comment section. Maraming salamat sa inyong suporta. Kung may natutunan ka sa ating tutorial na ito, humingi tayo ng konting suporta, please follow, like, share ang post natin at ang ating page o channel.